Ang gabi sa presinto kung saan humihinga ang dilim. Si Jasper, sa kanyang ika-19 na taon, ay isang pangalang binabanggit sa kanilang bayan na may halong takot at pagkamunghi. Hindi lamang siya kilala bilang isang pasaway, kundi bilang isang tao na tila hinahalikan ng masamang kapalaran. Ang kanyang mga away ay hindi lamang simpleng rambulan. Mayroong brutalidad sa kanyang mga suntok. Isang galit na tila nagmula sa mas madilim na lugar. Ang kanyang mga kasama ay mga anino sa gilid ng lipunan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at isang bahid ng kasamaan. Ang kanyang ama na si Mang Tomas ay paulit-ulit na sinusubukang hilahin siya pabalik mula sa bangin. Ngunit ang bawat pangaral ay tila nahuhulog sa isang balon ng kawalang interes. Para kay Jasper, ang buhay ay isang walang katapusang gabi kung saan ang mga patakaran ay nilalabag at ang panganib ay isang nakakahumaling na laro. Sa isang gabi ng kadiliman, sa isang tagong inuman na tinayo ng mga guho ng isang lumang sementeryo, ang kanilang pagtitipon ay nababalot ng isang hindi mapailiwanag na lamig. Ang alak ay dumadaloy ng malaya, nagpapadilim sa kanilang mga isipan at nagpapalakas sa kanilang pawalang ingat. Sa gitna ng kaguluhan, hindi napansin ni Jasper ang mabigat na bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang pinakamasamang impluwensya. Isang antigo at balot na baril na sinasabing may madilim na kasaysayan nang biglang sumalakay ang mga pulis. Bahagi ng isang operasyon laban sa Comelec gun ban. Si Jasper ang unang bumagsak. Ang malamig na metal ng baril ay nagdala sa kanya sa isang lugar na mas nakakatakot kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang presinto ay hindi lamang isang gusali ng konkreto at bakal. Ito ay tila isang buhay na nilalang na humihinga ng takot sa kawalan ng pag-asa. Ang malamig at madilim na selda kung saan sila tinapon ay puno ng kaluluwang nabubulok sa kanilang mga kasalanan. Mayroong isang lalaki sa sulok na patuloy na tumatawa ng walang tunog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang hindi nakikitang punto ng dingding. Sa kabilang dulo, isang babae ang umiiyak ng mga luha ng dugo. Ang kanyang panaghoy ay parang mga sirang dasal na umaakyat sa dilim. At ang nakakakilabot sa lahat, isang figura sa likod ng selda ang nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mahabang itim na buhok at isang mabahong amoy ng bulok na bumabalot sa kanyang presensya. Sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi lamang isang abstract na konsepto para kay Jasper. Ito ay isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Ang mga anino sa selda ay tila nabubuhay, bumubulong ng mga pangalan na hindi niya kilala. Ang malamig na hangin ay tila humahaplos sa kanyang balat na parang mga kamay ng mga patay. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng paminsang-minsang kaluskos at isang malalim na hindi maipaliwanag na ungol mula sa kung saan. Habang ang gabi ay humahaba, ang isipan ni Jasper ay naging isang teatro ng mga nakakatakot na imahe. Ang mga mukha ng kanyang mga sinaktan, ang mga tinig ng kanyang mga binaliwala ay bumabalik sa kanya
na may nakakakagimbal na detalye. Naalala niya ang isang matandang babae na kanyang tinakot sa lansangan. Ang panginginig sa kanyang boses, ang takot sa kanyang mga mata. Naalala niya ang isang hayop ng kanyang sinaktan. Ang huling hinaing nito sa sakit. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay naging isang pisikal na pasanin na dumidiin sa kanyang dibdib. Bigla, ang figura sa likod ng selda ay dahan-dahan tumingala. Ang mahabang itim na buhok ay nahawi. Nagpapakita ng isang mukha na halos wala ng pagkatao. Ang mga mata nito ay puti at wala ng pupil. At isang malawak at ngisi na puno ng tulis ng ngipin ang lumitaw sa dilim. Isang malamig na bulong ang tumatagos sa hangin na tila nagmumula mismo sa buto ni Jasper. Ikaw ay isa sa amin. Ang takot ay bumalot kay Jasper na parang isang malamig na kumot. Hindi niya naintindihan ang kanyang nakikita o naririnig. Ang iba pang mga bilanggo ay tila hindi napapansin ang nakakatakot na presensya sa likod ng selda. Maya-maya, ang matandang lalaki sa sulok na kanina patahimik ay nagsimulang magsalita sa isang sinaunang wika na tila tumatagos sa dingding ng selda. Ang kanyang mga salita ay parang mga dasal, ngunit may isang baluktot at nakakatakot sa kanyang tono. Ang babaeng umiiyak ng dugo ay huminto sa kanyang panaghoy at nagsimulang umungol ng isang mahabang at hayop na tunog. Ang presinto ay tila nabubuhay. Ang mga anino ay sumisigaw ng mas mabilis. Ang hangin ay bumibigat na parang hindi nakikitang presensya na humihinga sa kanilang paligid. Naramdaman ni Jasper ang isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang braso at nang lumingon siya, wala siyang nakita. Nang sumapit ang madaling araw, ang kanyang ama, si Mang Tomas, ay dumating. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Hindi ka nararapat dito, anak. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Mayroong masama sa lugar na ito. Pagkatapos ng madali ang pakikipag-usap sa isang balisang pulis, pinayagan ng makalabas si Jasper. Habang palabas siya, napansin ni Jasper na ang figura sa likod ng selda ay nakatingin sa kanya. Ang puting mga mata nito ay nakapako sa kanya na parang isang sumpa. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng init. Hindi ko sinasadya, Tay, sabi ni Jasper. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa takot. May ibang naroon. Tiningnan siya ng kanyang ama nang may matinding pag-aalala. Anak, alam kong mayroong masama sa presintong iyon. Matagal na itong sinasabi sa akin ng aking ama. Isang sumpa ang bumabalot sa lugar na iyon. Sa kanilang pag-uwi, ikwinento ng kanyang ama ang madilim na kasaysayan ng presinto. Itinayo ito sa lugar ng isang lumang simbahan kung saan maraming inosenteng tao ang brutal na pinatay noong panahon ng digmaan. Sinasabi na ang kanilang mga kaluluwa ay nakakulong doon, naghihintay ng mga bagong biktima. Ang gabi sa presinto ay hindi lamang isang karanasan ng pagkakakulong para kay Jasper. Ito ay pagtatagpo sa isang mas malalim na realidad. Ang takot na kanyang nararamdaman ay hindi lamang sa pisikal na lugar, kundi sa isang kasamaan na mas matanda at mas malalim kaysa sa kanyang mga pagkakamali. Mula noon, nagbago si Jasper, ngunit hindi dahil sa pagsisisi lamang. Ang takot
sa kung ano ang kanyang nakita at naramdaman sa loob ng madilim na selda ay nagpabago sa kanyang kaluluwa. Naging mas tahimik siya, mas mapamatsyag, ang kanyang pasaway ay napalitan ng isang tahimik na pag-iisip. Ngunit sa bawat gabi, kapag ang dilim ay bumabalot sa kanyang silid, naaalala ni Jasper ang puting mga mata na nakatitig sa kanya mula sa likod ng selda. At alam niya na ang kanyang pagtatagpo sa dilim ay hindi pa tapos. Alam niya na ang presinto at ang masamang presensya roon ay nag-iiwan ng isang marka sa kanyang kaluluwa. Isang marka na maaring hindi kailanman mawala. Ang gabing iyon ay hindi lamang nagtuturo sa kanya ng leksyon. Ito ay nagbukas ng isang pinto sa isang mundo ng takot na hindi niya kailanman inakala na umiiral. At sa bawat paghinga, naramdaman niya ang lamig ng hangin ng presinto na humahabol sa kanya. Isang paalaala na ang dilim ay hindi lamang nakakulong sa loob ng pader. Maaring ito sumunod sa iyo pauwi. Pagkatapos ng kanyang nakakatakot na gabi sa presinto, si Jasper ay bumalik sa kanyang dating buhay na parang isang multo. Ang dating mapusok at rebelding binata ay napalitan ng isang tahimik at mapag-isip na nilalang. Ang mga alaala na malamig na selda, ang nakakatakot na figura sa likod, at ang balita ng madilim na sumpa na bumabalot sa lugar na iyon ay naging isang permanenteng marka sa kanyang kaluluwa. Sinikap niyang magbago, sumunod sa kanyang mga magulang, at lumayo sa kanyang dating masasamang kasama. Ngunit ang takot ay nanatili. Isang malamig na anino ang sumusunod sa kanya sa bawat hakbang. Ilang buwan ang lumipas at ang kakaibang katahimikan ay nagsimulang magbalisa. Ang mga alingaw-ngaw ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay nagsimulang kumalat sa bayan. Ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa malamig na dampi sa kanilang balat sa gabi. Ang mahihinang bulong na naririnig sa hangin at ang pakiramdam na may nanonood sa kanila sa dilim. Ang presinto na matagal nang iniiwasan ay tila naglalabas ng isang mas madilim na aura kaysa sa dati. Isang gabi, habang si Jasper ay naglalakad pauwi sa kanyang part-time na trabaho, isang pamilyar na amoy ang humampas sa kanya. Ang mabahong amoy ng bulok na karne sa kanyang naamoy sa selda. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang kanyang gilid ng mata, nakita niya ang isang baluktot na anino na sumusunod sa kanya, na gumagalaw ng hindi na tumutugma sa kanyang mga hakbang. Nang lumingon siya, wala siyang nakita, ngunit malamig ang presensya at nananatili sa isang hindi nakikitang bigat sa hangin. Ang mga bangungot ay nagsimulang bumalik, mas matingkad at mas nakakatakot kaysa sa dati. Nakita niya ang puting mga mata nakatitig sa kanya sa dilim. Naririnig niya ang garagal ng bulong, "Ikaw ay isa sa amin." Nagising siya na pawis na pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang gabi, ang kanyang ama na si Mang Tomas ay bumalik mula sa bayan na may maputlang muka at nanginginig na kamay. "May masamang nangyari, anak." Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. May natagpuan na patay sa kalsada, isang dating bilanggo mula sa presinto. Ang kanyang mukha puno ng takot na parang nakakita ng isang kakilakilabot na bagay bago siya namatay. Ang takot ni Jasper ay tumindi. Alam niyang hindi ito isang simpleng pagkakataon. Ang sumpa ng presinto ay hindi nakalimot sa kanya. Desidido siyang alamin ang katotohanan.
Sa kabila ng pangamba, nagpasya si Jasper na bumalik sa presinto. Ang kanyang pagdating, ang lugar na tila na mas madilim at mas sira kaysa sa kanyang naalala. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kalawang at nabubulok. Ang mga selyo ay walang laman. Ngunit nararamdaman niya ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa gitna ng isang madilim na pasilyo, natagpuan niya ang pulis na tumulong sa kanyang ama noon. Ang pulis ay mukhang balisa at natatakot. Nang tanungin ni Jasper ang tungkol sa pagkamatay ng dating bilanggo, ang pulis ay tumingin sa kanya na may matinding pag-aalala. Hindi mo dapat binalikan ang lugar na ito, Jasper. Ang kanyang tinig ay puno ng babala. Mayroong isang bagay na hindi natin maintindihan mula ng gabi nang makulong ka. Nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang mga dating bilanggo, parang tinatawag sila pabalik. Sinundan ni Jasper ang pulis sa isang lumang imbakan sa likod ng presinto. Nang buksan niya ang pinto, isang nakakatakot na tanawin ang bumugad sa kanya. Doon, sa gitna ng madilim na silid, nakaupo ang figura na nakita ni Jasper sa likod ng selda. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay parang tuyong balat ng hayop. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at baluktot na may matutulis na kuko, at ang puting mga mata ay nakapako kay Jasper na may gutom na titig. Bago pa makapag-react si Jasper, ang figura ay gumalaw ng mabilis at hindi natural. Tumalon ito patungo sa pulis, at sa isang iglap, ang pulis ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang leeg ay baluktot. Sa isang hindi natural na anggulo, ang figura ay bumaling kay Jasper. Ang ngisi nito ay mas malawak at mas nakakatakot. Sa isang garalgal na bulong, sinabi nito, Salamat sa pagbabalik sa amin ng isa pa. Doon nalaman ni Jasper ang katotohanan na nakakatakot. Ang figura sa selda ay hindi lamang isang multo. Ito ay isang uri ng parasito, isang masamang espiritu na kumakalat sa mahihinang kaluluwa sa loob ng presinto. At nang makalabas si Jasper, ay hindi siya makatakas. Sa halip, hindi niya sinasadya, nagdala ng isang bahagi ng sumpa sa labas na siyang tumatawag sa iba pang mga nawawalang kaluluwa pabalik sa lugar kung saan sila unang nabihag. Ang kanyang pagkakulong ay hindi lamang isang parusa. Ito ay isang uri ng pagbubukas ng pinto sa isang mas malalim na kadiliman. Sa gitna ng kanyang takot, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot kay Jasper. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi isang matinding awa para sa mga kaluluwang nakakulong sa loob ng presinto at sa mga hinahabol na sumpa sa labas. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malakas na pagnanais na itama ang kanyang mga pagkakamali, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Habang ang nakakatakot na nilalang ay papalapit sa kanya, isang hindi inaasahang alaala ang bumalik kay Jasper. Ang matandang lalaki sa selda, ang kanyang mga kakaibang bulong. Hindi pala ito walang saysay na pagmumura. Ito ay mga sinaunang panalangin, mga ritual na naglalayong pigilan ang masasamang espiritu. At sa kanyang takot, naalala ni Jasper ang isang bagay na sinabi ng matanda, isang linya ng proteksyon laban sa dilim. Sa isang biglaang paggalaw,
humugot si Jasper ng isang krusipilyo. Mula sa kanyang bulsa, isang bigay ng kanyang lola na matagal niyang binabaliwala. Itinaas niya ito sa harap ng nakakatakot na nilalang. Ang epekto ay agarang. Ang nilalang ay umuungol sa sakit. Ang puting mga mata nito ay kumislap ng galit at umatras ito na parang nasusunog. Doon, nalaman ni Jasper ang ikalawang nakakagimbal na katotohanan. Ang sumpa ng presinto ay hindi lamang isang simpleng masamang espiritu. Ito ay isang sinaunang nilalang, pinalakas ng kasamaan at pagdurusa na naipon sa lugar na iyon sa loob ng maraming taon. At ang matandang lalaki sa selda, maaring hindi lamang siyang isang ordinaryong bilanggo. Maari siya ay isang uri ng tagapagbantay, isang taong nakakaalam ng mga lihim upang labanan ang dilim. Sa kanyang kamay, ang krusipiho, naramdaman ni Jasper ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi siya tatakas. Hindi niya hayaang kumalat ang sumpa, kanyang mga pagkakamali para sa mga inosenteng kaluluwa na nakakulong sa presinto. Siya ay lalaban. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagtubos, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan na nanganganib sa dilim na humihinga sa loob ng presinto. Ang dating pasaway na si Jasper ay handa nang harapin ang kanyang pinakamasamang bangungot, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma ng liwanag sa gitna ng sumpa. Ang determinasyon ni Jasper ay nagliyab na parang bagong sinding sulok sa gitna ng madilim na silid. Hawak niya ng mahigpit ang krusipiyo. Hinarap niya ang nakakatakot na nilalang. Ang puting mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Ang ngisi nito ay punong-puno ng gutom. Umungol ito, isang tunog na tumatagos sa buto at mabilis na sumugod kay Jasper. Ngunit si Jasper ay hindi na ang dating duwag na binata. Ang takot na bumabalot sa kanya noong unang gabi ay napalitan ng isang matinding pagpupursige. Iwinasiwas niya ang krusipiyo at sa bawat paggalaw, ang nilalang ay umuurong, parang nasusunog sa hindi nakikitang apoy. Ang mabahong amoy nito ay lalong tumindi na sinamahan ng isang sulfurous na usok. Hindi ka mananakit pa, sigaw ni Jasper. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng paninindigan. Hindi ko hahayaan na kumalat ang iyong kasamaan. Ang nilalang ay sumugod muli. Ang mahabang kuko nito ay humahampas sa hangin. Ngunit si Jasper ay mabilis. Gumulong siya sa ilalim ng atake at tumayo muli. Ang krusipiyo ay nakaturo sa nilalang na parang isang sibat. Sa gitna ng kanilang labanan, isang kakaibang tunog ang umilingaw sa buong presinto. Ang mahinang chanting ng sinaunang wika. Si Jasper ay lumingon at nakita ang matandang lalaki sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa isang taimtim na dasal. Ang kanyang garalgal na tinig ay bumabalikwas sa mga dingding.
Ang mga salita ay tila mayroong isang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang nilalang ay nagsimulang manghina. Ang kanyang balat ay nagsimulang umusok. Ang kanyang puting mata ay lumabo. Umungon ito sa huling pagkakataon, isang tunog ng pagkatalo at pagdurusa bago ito naging abo at naglaho sa hangin. Ang katahimikan ay bumalik sa presinto, ngunit ito ay isang ibang uri ng katahimikan, hindi puno ng takot, kundi ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Habang si Jasper ay nakatayo roon, humihingal at nanginginig, naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang likod. Lumingon siya at ang kanyang dugo ay nanlamig. Nakatayo sa likuran niya ang pulis na tinulungan niya kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay puti at walang buhay, katulad ng nilalang na kanyang kakatapos lamang talunin. Isang mapalad at nakakatakot na ngisi ang lumitaw sa kanyang muka. "Salamat, Jasper." Ang tinig ng pulis ay garalgal at hindi pamilyar. "Pinahinam mo siya para sa akin. Matagal na akong naghihintay ng bagong katawan." Doon nalaman ni Jasper ang tunay na kakilakilabot na katotohanan. Ang nilalang na kanyang linabanan ay isa lamang sa maraming anyo ng sinaunang sumpa, at ang pulis maaring matagal na itong nanahawaan. Naghihintay ng pagkakataon na ganap na makalaya. Ang kanyang pagtulong ay isang tuksong plano upang palakasin ang sumpa. Ang pulis na nilalang ay sumugod kay Jasper. Ang kanyang mga kamay ay umaabot na may gutom na titig. Sa desperasyon, winasiwas ni Jasper ang krusipiho, ngunit walang epekto. Ang nilalang ay tumawa, isang tunog na puno ng tagumpay. "Ang iyong pananampalataya ay hindi sapat dito, bata. Ang kadiliman dito ay mas malalim." Bago pa mahawakan si Jasper ng nilalang, ang matandang lalaki ay dahan-dahan lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakamulat na ngayon at kumikinang ang mga ito sa isang kakaibang liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa kanyang palad isang maliit na apoy ang sumiklab. Hindi isang ordinaryong apoy, kundi isang purong puting liwanag na hindi nakakasunog, ngunit naglalabas ng matinding kapangyarihan. Hindi pa tapos. Ang tinig ng matanda na puno ng otoridad, hindi garalgal. Ang dilim ay maaring malakas, ngunit ang liwanag ay palaging may kakayahang tumagos dito. Inihagis ng matanda ang liwanag patungo sa pulis na nilalang. Isang sigaw ng matinding sakit ang pumuno sa presinto, habang ang katawan ng pulis ay nagsimulang matupok. Hindi ng apoy, kundi ng puno ng liwanag. Ang nilalang ay naging abo, at ang katawan ng pulis ay bumagsak sa sahig. Walang buhay, ngunit mukhang payapa. Ang matandang lalaki ay lumapit kay Jasper at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Ako si Elias," sabi niya. Ang kanyang mata ay puno ng kalungkutan, ngunit mayroong ding pag-asa. "Ako ang huling tagapagbantay ng lugar na ito. Matagal na akong naghihintay
ng isang taong may sapat na tapang at puso upang labanan ang dilim. Doon nalaman ni Jasper ang pinakahuling katotohanan. Si Elias ay hindi lamang isang ordinaryong bilanggo. Siya ang orihinal na pare, nagtangkang pagbawalan ang masasamang espiritu sa lugar na iyon. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit nabigo at nakulong. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang baliw na matanda ay isang paraan upang manatiling hindi mapansin ng sumpa. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi pa ito tapos, Jasper, sabi ni Elias. Ang sumpa ay malalim ang ugat. Ngunit ngayon, alam na natin na may pag-asa tayong dalawa. Maaari nating wakasan ang dilim na ito ng tuluyan. Ang kwento ay nagtatapos sa isang hindi tiyak ngunit puno ng pag-asang wakas. Si Jasper, ang dating pasaway, at ngayon ay nakatayo sa tabi ng isang lihim na tagapagbantay, handang harapin ang mas malalim na antas ng kasamaan na bumabalot sa presinto. Ang kanyang gabi ng pagkakamali ay humantong sa kanya sa isang mas malaking labanan, isang labanan para sa kaluluwa ng kanyang bayan. Ang presento ay dating lugar ng kanyang takot ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng dilim at liwanag, at si Jasper, ang dating bilanggo, ay maaring maging tanging pag-asa nito. Sa puerto ng dilim